Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Renan Laurio, 037, Mario Toledo, at Samson Aguinaldo, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 4381. Sa dalawang malakas na sampal ni Harvey, agad na lumipad ang tabako sa bibig ni Ronnie. Dalawang matingkad na pulang marka ng palad ang lumitaw sa mukha ni Ronnie. Hindi tumigil doon si Harvey, sinundan niya agad ng mas maraming sampal. Sampal, wala bang karapatang haminin ka? Sampal, sino ka sa palagay mo? Ang unang in command ng lungsod. Isang henyo mula sa isang sagradong pagsasanay sa martial arts. Sampal, sa ngayon, wala kang pinagkaiba sa aso. Sampal, ang Blazer Estate, kaya kung malugi ito sa isang tawag. Sampal, dudurugan kita dito pag nagyayap-yap ka pa. Sinipal naman ni Harvey si Ronnie papunta sa mesa sa likod niya. Nagkaroon ng malakas na putok, at maraming pinggan ang nahulog sa lupa. Ito ay isang kasuklam-suklam na magulo. Umungol si Ronnie habang nakasalampak siya sa lupa, ang mukha niya ay may kahabag-habag na ekspresyon. Dahil sa ginawa ni Harvey, natahimik ang buong lugar. Ang kanyang pangingibabaw ay napakalaki, at ang mga tao sa paligid niya ay hindi maihambing kahit kaunti. Kung tutuusin, ang kinakalaban ni Harvey ay si Ronnie Lee. Ang Golden Sands ay isang masalimuot na lungsod, at doon, si Ronnie ay isa sa mga pinakakilalang young masters nito. Kung wala ang panggigipit at suporta ng pamilyang Pagan, hindi maglalakas loob si Harvey na lumapit sa akin ng ganito. Saan niya nakuha lahat at galing nitong tapang? Nataranta at hindi nakapagsalita sina Gisela at Henry. Akala ng lahat ay nabaliw na si Harvey matapos magalit. Kung hindi niya gagawin ang isang bagay na tulad nito sa unang lugar. Si Ronnie ay isang dalubhasang martial artist para sa pag-iyak ng malakas. Ang titulong iyon lamang ay sapat na upang takutin ang sinumang ordinaryong tao. Di ba alam ng lokong yun na kaya siyang durugan ni Ronnie gamit ang isang kamay kung gusto niya? How dare you sneak up on me ng ganyan? Singhal ni Ronnie. Maraming beses mo pa akong sinampal. Bumangon si Ronnie mula sa lupa, na namumula ang mukha niya sa kahihiyan. Tapos ka na, Harvey. Patay ka na. Hindi mo na muling makikita ang pagsikat ng araw. Nagtagumpay ka lang sa pagpapahiya sa akin dahil pinagbantaan mo ako sa kapangyarihan ng iba. Kung walang anumang suporta sa iba, magbabayad ka sa pagkontra sa akin. Kumukulo sa galit si Ronnie. How dare a live-in-in-law na patuloy na sumasalakay sa akin ng ganito? Hindi ba niya alam ang sarili niyang katayuan? Si Ronnie ay kumbinsido na nasampal lang siya dahil sa panakaw na pag-atake sa kanya ni Harvey. Kung hindi dahil doon, nakakailang talaga na mas malakas si Harvey sa kanya. Kalmadong pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri gamit ang ilang wet wipes na nakangiti. You got lucky last time. I didn't want to go against you for Mr. Pagan's sake. Sa pagkakataong ito, natatakot akong magdusa ka. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Lumuhad ka at humingi ng awa. Noon lang iisipin kung patawarin ka. Nagulat ang lahat nang marinig ang sinabi ni Harvey. Ang yabang, siya ay baliw. Nakakabaliw ito. Walang paraan. Dapat ay may death wish siyang magsabi ng ganyan sa harap ng napakaraming tao. Gusto niyang mamatay. Iisipin mong patawarin ako. Gagawin mo yun. Tiningnan ni Ronnie si Harvey ng kakaiba, saka napahalakhak sa galit. Nagsindi siya ng panibagong tabako at masama ang tingin kay Harvey. It's been so many years. Nobody dared to talk like this to me. I didn't expect na ang walang kwentang live-in-in-law ay magkakaroon ng lakas ng loob na bantaan ako sa ganitong paraan. Tiyak na nagbago ang mga panahon. O baka naman tumatanda na ako. Bumuga ng usok si Ronnie, na puno ng pagmamataas ang mukha. Dahil binibigyan mo ako ng pagkakataon, gaganti ako ng pabor at bibigyan ka rin. Lumuhad at baliin ang iyong mga braso, pagkatapos ay ipadala si Mandy sa aking pintuan. Mabubuhay ka pa rin sa ganoong paraan. Kung hindi, mamatay ka.
Kahit ang Diyos ay hindi ka maililigtas. Bam! Pinatong ni Ronnie ang kamao sa coffee table sa tabi niya. Nabasag agad ang mesa. Sa mismong sandaling iyon, ganap niyang ipinakita ang kanyang lakas. Siya ay isang dalubhasang martial artist kung tutuusin. Kung galit siya, dadaloy ang mga ilog ng dugo. Malakas na naghiyawan ang kanyang mga kasama, at pinag-uusapan ng lahat kung gaano siya kadominant at kahanga-hanga. Nagliwanag ang mga mata ni Gisela at Henley, pareho silang mukhang nasa sabik. Sinasabi ko sa iyo, Harvey, hindi pa naman huli ang lahat para lumuhod ngayon. Kung hindi, kahit sinong sumusuporta sa iyo ay hindi ka rin matutulungan ngayon. Pagmamalaking bulalas ni Henley. Wala ka kundi langgam lang kay Young Master Lee. Ang mga ignorante na tulad mo na nagpapakitang gilas ay dudurugan lang niya. Hindi ka man lang makakatanggap ng tama sa kanya kung lalaban ka talaga. Mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit alam mo ba kung gaano kalakas si Young Master Lee? He's a king of arms. Malapit na siyang maging susunod na God of War. Kung gusto niya, pwede kanyang patayin sa isang sampal lang. Kung siya ay maasar, ang mga patay na katawan ay tatambak tulad ng bundok. A king of arms. Takot na takot ako, nanunuya si Harvey, na nagpapanggap sa pagkabigla. Naramdaman ang panunuya sa tono ni Harvey, itinuring ni Ronnie ang kanyang mga salita bilang katwiran mula sa isang mababang tao. Si Ronnie ay nagmarcha patungo kay Harvey, ang kanyang mga mata ay puno ng labis na paghamak. Akala ko noon ay medyo mayabang ako. Hindi ko akalaing malalampasan mo ang standards ko. I have to admit, you're quite something for having such a state of mind. Ang sabi, ikaw at ako ay parang gabi at araw. Mayabang ako pero may karapatan akong kumilos ng ganito. At ikaw, isa ka lang walang kakayahan at ginagamit ang kapangyarihan ng iba. Ano sa tingin mo ang karapatan mong tumahol sa harap ko? Let me tell you something. I don't even need to use any of my connections against you. Kung gusto ko, kaya kitang talunin sa kamatayan ngayon din. Gusto kong makipag-usap sa iyo tulad ng ginagawa ko sa ibang tao, ngunit hindi ko inaasahan na hindi mo ako igalang sa ganitong paraan. Well, tapos na akong magpanggap. Ako ay isang martial arts expert. Ako mismo ang papatay sa iyo. Madilim na tumawa si Ronnie. Pagkatapos, humakbang siya pasulong sa bilis ng kidlat. Sa isipan ni Ronnie, si Harvey ay isang live-in-in-law lamang, dumi, probansyano, talunan. At gayon paman, paulit-ulit pa rin siyang hinahamon ng parehong tao. Siya ay naghuhukay ng sarili niyang libingan. Nagpasya si Ronnie na maging bukas palad at bigyan si Harvey ng isang mabilis na kamatayan. Sa madaling salita, selyado na ang kapalaran ni Harvey. Si Gisela, Henley, at ang iba pang mga tauhan ni Ronnie ay nag-cross ang kanilang mga braso habang naghihintay kung paano hahantong si Harvey, na may masungit ang mga mukha nila. Sa kanilang mga mata, ang isang matigas ang ulo na tulad niya ay hindi lang maintindihan kung gaano siya kababa kumpara kay Ronnie. Sila ay katulad ng gabi at araw. Sa pamamagitan lamang ng pagpapaunawa kay Harvey kung gaano siya kahina at walang magawa, mauunawaan niya sa wakas. Napabuntong hininga si Gisela. Hindi mo ba naiintindihan ang limitasyon mo, Harvey? Hindi mo man lang maikumpara sa walang kwentang kapatid ko. Hayaan mo pa si Young Master Lee. Ipapabuga niya ang ngipin sa bibig mo. Tingnan natin kung paano ka magpapakitang gilas pagkatapos nito. Tumawa ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Gisela. Akala nila tama siya. Paano magkakaroon ng kapangyarihan si Harvey na hamunin si Ronnie kung hindi man lang niya kayang ikumpara laban kay Westin? Si Westin ay kabilang sa Deep Sky Corporation, and yet, nadurog siya ni Ronnie all the same. Swoosh! Agad na sumulpot si Ronnie sa harapan ni Harvey, at ibinaba ang palad pasulong. Tila sasabog ang hangin habang hinihiwa ng kanyang palad ang hangin, na may dalang malakas na impact. Kung dama po ang sampal kay Harvey at himalang hindi siya namatay, sigurado si Ronnie na magkakaroon pa rin siya ng concussion at maging gulay. Vigor palm, sigaw niya, sampal, ni hindi man lang tinapunan ng tingin ni Harvey si Ronnie, at kalmadong iwinagayway ang kanyang likod na kamay.
Bam! Bagamat tila mabagal ang pag-atake ni Harvey, damapo ito sa mukha ni Ronnie bago pa makapag-react ang huli. Ang isa pang marka ng palad ay lumitaw sa mukha ni Ronnie, at siya ay lumipad sa isang marmol na haligi. Nabuo ang mga bitak sa haligi dahil sa impact. Dahan-daang dumulas sa lupa si Ronnie, at hindi na makabangon ng matagal. Umagos ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Ang pag-atake ni Harvey ay nagbigay sa kanya ng panloob na pinsala. Natigilan ang mapanuksong mga ngiti ni Gisela at sa iba pang mga kasama ni Ronnie. Walang makapaniwala sa kanilang mga mata. Sino ba si Ronnie, sabi mo? Siya ay isang hari ng armas. Kaya niyang labanan ng 10 tao ng mag-isa. Bakit parang walang kapangyarihan siya kumpara kay Harvey? Nataman pa siya nung una siyang umatake. Walang makakatanggap na nangyari ang lahat ng ito. Gusto nilang makitang binubugbog si Harvey na parang patay na aso, hindi si Ronnie sa sobrang awa. Napuno si Ronnie ng kawalang paniwala din. Akala niya madurog niya si Harvey kung seryoso talaga siya. Hindi niya akalain na madali siyang maiiwanan. Ito ay sadyang hindi mapapatawad. Napuno ng sama ng loob si Ronnie. Isang matinding sakit ang bumalot sa gilid ng kanyang mukha. Wala kang moral, bastard ka. Sigaw niya, na nagngangalit ang mga ngipin. Niloloko mo na naman ako. Walang hiya ka. Nagkatinginan sina Gisela at Henley, gulat na gulat. Makalipas ang ilang segundo, bumungad sa kanilang mga mukha ang pagtataka. No wonder na dehado si Ronnie. Yung bastard snuck up on him. Walang hiya talaga siya. Siya ay isang tao, ngunit siya ay gumagawa ng isang bagay na ito ng masama. Pinahiya niya lahat ng lalaki sa mundo. Sampal, hindi nag-aksaya ng oras si Harvey na ikinumpas muli ang palad niya. Walang oras si Ronnie para umiwas, at ang kanyang katawan ay pinalipad muli sa sandaling siya ay bumaba sa lupa. Muli siyang hamampas sa isang mesa. Ang buong eksena ay isang ganap na magulo. Na-miss lang ba kita? Isang sampal ulit ang ibinigay ni Harvey kay Ronnie. Do you honestly think you have the right to have me act like that? Mga walang kwentang scam ka lang. Pilit na tinangka ni Ronnie na iwasan ang mga sampal, ngunit hindi ito nagtagumpay. Muli siyang pinalipad. Sinubukan niyang bumangon kaagad, ngunit agad itong sinalubong ng isa pang sampal sa mukha. Sampal, sampal, sampal. Isang sunod-sunod na sampal ang maririnig, at pagkatapos, mahinang gamulong si Ronnie sa lupa. Ang buong mukha niya ay naging namamaga na parang baboy. Ang lakas ng mga sampal ni Harvey na mga binigay niya kanina. Sa kanyang huling sampal, mahinang bumagsak si Ronnie sa lupa at ang ilang ngipin ay natanggal sa kanyang bibig. Faff, nang makita niya ang kanyang mga ngipin na nakahandusay sa lupa, labis na nadismaya si Ronnie kaya samuka siya ng dugo. Gusto niyang umiyak pero walang luhang lumabas. Sa mismong sandaling ito, ang kanyang paghahangad ay ganap na naglaho. Isang malakas na kalabog ang sumunod, at naapakan ang mukha ni Ronnie. Ang bigat ng paa ay hindi maisip. Sa kagustuhang magmukhang hindi gaanong kahabag-habag, si Ronnie ay nahirapang gumanti. Gayunpaman, ang lahat ay walang kabuluhan. Si Henley at ang iba ay tumingin kay Harvey na puro gulat. Alam na alam nila kung gaano kalakas si Ronnie. At gayunpaman, hindi lang siya nabigo sa pagdurog kay Harvey, kundi inaapakan din siya sa mukha. Siya ay kumikislot sa lupa na parang asong naghihingalo, mukhang talagang nakakaawa. Ano? Paano ito posible? Paano natalo ni Harvey ang isang King of Arms? Ito ay hindi kapanipaniwala. Natigilan si Gisela, sigurado siyang walang karapatang gumawa ng ganito si Harvey. Paumanhin sa maraming beses na paglihim sa iyo, young Master Lee. Hindi ka magagalit tungkol dito, hindi ba? Bahagyang pinalakas ni Harvey ang kanyang paa na nakangiti. How can you be so careless? Alam mo namang susulitin kita, pero wala kang ginawa para protektahan ang sarili mo. Sinisigawan mo lang ako. Lalong nagpuwersa si Harvey, at nagsimulang humagulgol si Ronnie sa sakit. Nanginginig ang lahat sa takot habang nanunood. Walang inaasahan na ang mataas at makapangyarihang si Ronnie ay hahantong sa ganitong paraan laban kay Harvey.
Si Weston ay napuno ng lubos na kaligayahan habang pinapanood niya ang eksena. Noong una, gusto niyang siya ang dudurog kay Ronnie. Gayunpaman, alam niyang imposible iyon. Dahil dito, napapanganga na lang siya habang tahimik na naghihintay ng pagkakataon. Ikaw ba ay isang King of Arms? Masungit na tanong ni Ronnie. Sa wakas ay nagawa niyang itulak ang paa ni Harvey pagkatapos ng maraming paghihirap. Sa mata niya, ito lang ang posibilidad. Sa bagay, ka-level naman niya. Kung hindi yun, hindi siya madurog ni Harvey. Si Ronnie ay napuno ng panghihinayang, at kung alam niyang si Harvey ay isang King of Arms, binunot na niya ang kanyang baril mula sa kanyang baywang. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4385. Ang mga taong tulad ni Ronnie ay walang pakialam sa pagiging patas, ang gusto lang ni Ronnie ay manalo ng may matinding puwersa. Kung tutuusin, mayroon siyang parehong background at katayuan upang ipakita. Nagbigay ito sa kanya ng ilusyon na siya ang pinakamakapangyarihang figure sa mga nakababatang henerasyon ng Golden Sands. Kumbinsido siya na makakalaban niya ang lahat ng makapangyarihang pamilya sa loob lamang ng isang dekada. Ito ang dahilan kung bakit minamaliit niya ang mga taong tulad ni Sol at Kellan. Kahit na ang mga natatanging figure mula sa hermit families ay hindi makapasok sa kanyang mga mata. Hindi niya nakita ang mga ito na karapat-dapat na makipagkumpetensya laban sa kanya. Tungkol naman sa mga pinuno ng mga makapangyarihang pamilya, si Ronnie ay nagkaroon lamang ng takot at paggalang sa kanila, at wala nang higit pa. Ang yabang na iyon ang dahilan kung bakit naisip niyang kaya niyang durugan si Harvey na parang walang kwentang uod. Naniniwala siyang makakamit niya iyon ng walang anumang pagsisikap. At gayon paman, ano ang nangyari? Siya ang nabugbog. Sa mga mata niya, ang walang kwentang scum na si Harvey ay nakatingin sa kanya ng buo. Sapat na ang mga simpleng sampal para tanungin si Ronnie sa buong buhay niya. Hindi lang sa pakikipaglaban kay Harvey. Naunawaan ni Ronnie na wala siyang kapangyarihan na iwasan man lang ang mga pag-atake ni Harvey. Matapos mapagtanto ang katotohanan iyon, ay napuno siya kundi kawalan ng pag-asa. Agad na nagdilim ang mga mukha ng kanyang mga kasama, at nawala na ang yabang sa kanilang mga mukha. Sa halip, napalitan ito ng lubos na takot. Mahalaga ba kung ako ay isang hari ng sandata o hindi? Isang sardanak na ngiti ang isinalubong ni Harvey kay Ronnie. Ang mahalaga ay pinalipad kita ng isang sampal. Ni hindi ka na makatayo ng maayos pagkatapos noon. Mali ba ako? Nagngangalit si Ronnie sa sama ng loob. Binabalaan kita, bastard ka. Mas mabuting huwag mo akong hawakan. Kung hindi, hindi ka papakawalan ng mga pulis at ng Blazer Estate ng madali. Kahit kaya mong lumaban, ilan kaming makakalaban mo? 100, 1,000, kahit gaano ka kabilas, matalo mo ba ang baril? Madudurog na kita ngayon kung gusto ko. Kahit gaano ka pa kagaling makipaglaban, hindi mo pa rin ako kayang labanan. Walang ibang laman si Ronnie kundi kahihiyan. Siya ang mataas at makapangyarihang young master ng Blazer Estate, paano naging ganito ang lahat para sa kanya? Hindi niya kinaya na ito ang kanyang kapalaran. Nako, takot na takot ako, nanunuyang sabi ni Harvey. Pagkatapos, tinapakan niya ang kamay ni Ronnie. Sa tingin mo ba hindi pa kita kayang labanan? Pinagmamasdan ni Gisela at Henley ang eksena sa paghihirap. Hindi ito ang conclusion na gusto nila. Gusto nilang madurog si Harvey. Gusto nilang mamatay siya ng walang libingan. Hindi nila akalain na ganoon kadaling mailabas ni Harvey si Ronnie. Ang kanilang mga puso ay mabigat sa kawalang paniwala at galit. Paano nagagawa ng isang ordinaryong manugang na lalaki ang ganito? Tanging mga batang Panginoon at mga prinsipe ang makagagawa nito. Sino siya sa tingin niya? Anong biro? Si Gisela at Henley ay nagngangalit sa galit. Walang karapatan si Harvey na kumilos ng napakataas at makapangyarihan. You bastard! You damn bastard! Samantala, naramdaman ni Ronnie na si Harvey ay nagpapalakas ng lakas sa paghakbang ng kanyang kamay, at natakot siya. Patayin mo ako kung maglakas loob ka.
Desperadong sigaw niya. Papatayin kita. Napangiti si Harvey. Nagbibiro ka siguro. I'm a good citizen. Sa ngayon, medyo marami na akong parangal mula sa maraming syudad. Hindi ako gagawa ng anumang bagay na labag sa batas. Imposibleng patayin kita sa harap ng lahat. Ito ay isang legal na lipunan. Hindi ako papayag na gawin ang ganoong bagay, casual na sabi ni Harvey. Nandito lang ako para panindigan ang asawa ko. Hindi ka makakawala sa iyong mga krimen ng ganoon kadali. Nakuha mo ang isang tao na magdroga sa kanya, na naging dahilan upang siya ay maospital ng napakatagal. Hindi naman masama na baliin ko ang magkabilang braso mo para dyan, diba? Matapos marinig ang sinabi ni Harvey ay may halong takot at galit ang mukha ni Ronnie. Pilit niyang inaalis ang kamay niya sa paa ni Harvey, pero hindi niya magawa kahit anong pilit niya. Tama na, Harvey. Hindi na kinaya ni Gisela na manood. Pinagtaksilan niya ang sariling kapatid para lang kumapit kay Ronnie. Hindi niya kayang panuurin ang taong pinagkakatiwalaan niya na mabali ang mga braso sa harap niya. Ito ay magmumukha sa kanya na isang masamang hukom ng pagkatao. Kumbinsido siya na walang karapatan si Harvey na year-okan ng ganito si Ronnie. Galit na sigaw ni Gisela kay Harvey, na para bang isa siyang elite na minamaliit ang isang mas mababang uri. Tama na, Harvey. So what kung malakas ka? So what kung kaya mong lumaban? May sasabihin ako sa iyo, ang pamilya Lee ay napakalakas. Malaki ang impluensya nila sa lungsod. Isang live-in na manugang na tulad mo ay hinding-hindi maikukumpara sa isang tulad nila. Si Young Master Lee ay ang Young Master ng Blazer Estate. Ang mga ari-arian ng kumpanya ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Hindi mo pa kayang intindihin ang isang bagay na ganyan. At saka, meron pa siyang Marlon, na isang underworld boss. Ang isang live-in na manugang na tulad mo ay walang karapatang sumalungat sa kanya. Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng paggawa ng ganoong bagay? Magbabayad ka para dito. Sa tingin mo ba napakaganda mong tingnan kapag nagpapakita ka ng ganito? Para kang isang uri ng bayani. Anong biro? Kahit na ang mga bayani ay namamatay sa huli. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Gisela. Tama iyan. Hindi tayo nabubuhay sa nakaraan. Hindi ito ang edad ng martial arts. Hindi kayang lutasin ng kapangyarihan ng lahat. Pera, impluensya, at autoridad ay. Bukod sa mga Diyos ng digmaan, ang bawat tinatawag na eksperto ay magsisilbi pa rin sa iba. Gaano man kalakas si Harvey, tiyak na hindi siya makakatalo ng baril. Napakalakas ng pamilya ni Young Master Lee at ng kanilang negosyo. Kung gusto kanyang patayin, maaari siyang magkaroon ng Diyos ng digmaan dito para patayin ka. Marahas na pagpapatuloy ni Gisela. Sa tingin mo ba nakakabilib ka dahil lang sa isa kang King of Arms? Let me tell you something. There'll always be someone better than you out there. Kailangan mong magkaroon ng kaunting kamalayan sa sarili. May ilang mga bagay na hindi mo makukuha maliban kung ipinanganak kang kasama nito. Sa harap ni Young Master Lee, isa ka lang walang kwentang utusan. Hindi lang ikaw ang magkakaproblema dahil sa pananakit kay Young Master Lee. Siya ang magbibigay ng score sa lahat ng tao na mga mahal mo. Si Gisela ay may mapagmataas na ekspresyon, na parang sigurado siya sa sarili niyang mga salita. Binabalaan kita, Harvey. Mas mabuting itigil mo na ito habang kaya mo pa. Lumuhad ka, humingi ng tawad, baliin ang iyong sariling mga braso, at ibigay mo ang iyong asawa. Ito ang tanging paraan para mabuhay. Mukha namang saplada at matuwid si Gisela habang naka-cross arms. Huwag kang magkakamali, Harvey. Mukha siyang nabawi ang lakas ng loob niya. Tama, pera at kapangyarihan ang ibig sabihin ng lahat sa panahon ngayon. Kahit gaano ka pa kagaling makipaglaban, clown ka pa rin. Nakatadhana kang madurog. Isang mayamang babae doon sa wakas ay natagpuan ang kanyang espiritu, mukhang matuwid. Napaangat ang ulo ng mga tao sa paligid matapos marinig ang sinabi ni Gisela. Ang kanilang kayamanan, background, autoridad, at suporta ay lampas sa pangunawa ni Harvey. Bakit kailangan nilang matakot sa kanya? Hindi basta-basta kayang patayin ni Harvey ang bawat isa sa kanila.
Makukulong siya sa likod ng mga rehas. Gusto niyang kaladkarin ang kanyang pamilya pababa bago magdusa ng isang kakilakilabot na kamatayan. So what if isa kang King of Arms? Maliban na lamang kung ikaw ay isang Diyos ng digmaan, hindi mo man lang matalo ang mga baril na ito. Walang paraan lang. Sa wakas ay natauhan na ang lahat. Saglit silang nabulag sa lakas ni Harvey. Sa totoo lang, ang awtoridad ang ibig sabihin ng lahat sa panahon ngayon. Walang dapat ipaglaban si Harvey. Dapat tumigil ka na habang kaya mo pa. Lumuhad ka sa harap ni Young Master Lee. Gawin ang lahat ng sinabi niya, magbayad ka at dalhin mo dito si Mande. Ngayon na, makakaligtas kapag katapos nito. Hihilingin ko kay Young Master Lee na palayain ka kung gagawin mo iyon. You have my word. Sinamaan siya ni Gisela ng mapait na tingin. Hindi lang ordinaryong tao si Young Master Lee. Bas again. Maya-maya lang, mahinahong binali ni Harvey ang kamay ni Ronnie. Paano kaya? Enlighten me. Napasigaw si Ronnie sa sakit. Nabali na ang kamay niya. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Ikaw, ang katangi-tanging mukha ni Gisela ay napuno ng gulat. She had already spelled everything so clearly. And yet, nagpumilit pa rin si Harvey na gawin ang ganito. May death wish siya, tapos ka na. Ang gulo mo. Wala nang babalikan ngayon. Bas again. Saka binali ni Harvey ang kabilang kamay ni Ronnie. Anong ibig mong sabihin? Paano kaya? Pakituloy. Si Gisela ay nasa bingit ng pagsusuka ng dugo nang makita niya iyon. Natigilan ang lahat. Hindi nila akalain na ang isang talunan na tulad ni Harvey ay makakalaban sa isang tulad ni Ronnie. Vroom! Halos sabay-sabay na dumating ang ilang jeep at pumarada sa tapat ng entrance. Ang mga SUV mula sa Newgate Chamber of Commerce ay ganap na natigil. Ito ay isang nangingibabaw na tanawin. Sabay-sabay na bumukas ang mga pintuan ng mga jeep. Ang buong restaurant ay napuno ng hiyawan ng takot, at ang mga customer ay tumakas sa takot. Humakbang pasulong ang mga lalaking nakaitim, na pinamumunuan ng isang kaakit-akit na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang lalaki ay mukhang isang kagalang-galang na uri, at nakasuot ng isang pares ng gintong rimmed na salamin. Siya ay naglalaro ng ilang walnut sa kanyang kamay. Ang kanyang tingin lamang ay maaaring takutin ng marami ng walang kahirap-hirap, at ito ay isang mabangis na tanawin. Tahimik silang naglakad papasok sa restaurant, at sinisipa ang mga nakaharang sa pasukan. Mabilis na umalis ang mga natakot na customer sa restaurant. Naninigas ang mga staff, hindi man lang naglakas loob na huminga. Natural, nakilala nilang lahat ang lalaki. Ang lalaking namumuno sa grupo ay walang iba kundi si Raylan Lee, ang chairman ng Blazer Estate. Sa sandaling siya ay nagpakita, si Kellan, na umiinom ng kanyang tsaa sa unang palapag, ay mabilis na nagpadala ng isang text sa pamamagitan ng kanyang telepono. Bam! Isang malakas na putok, at agad na dumagsa ang mga tauhan ni Raylan sa ikalawang palapag. Sila ay tumingin ng mabangis at mabisyo. Nag-cross arm si Raylan, at nagyayelo ang mga mata sa likod ng kanyang golden-rimmed glasses. Nang lumakad siya patungo sa silid, ito ay may hangin ng isang kumokontrol sa buhay ng lahat. Kumbinsido si Raylan na pinanindigan niya ang lahat. Nang makita ni Ronnie si Raylan, nabahiran ng excitement ang mukha niya. Siya ay nakahiga sa lupa na walang magawa, at ang kanyang mga kamay ay ganap na ito ay nasira. Ama, ang buhay ay parang kompetisyon ng mga pinagmulan ng pamilya. Buti na lang at hindi na nanaghoy si Ronnie para sa tulong ng kanyang ama. Nang makita ang sarili niyang anak sa ganoong kalagayan, natigilan si Raylan. Tapos, dumilim ang mukha niya. How dare you touch my son like that? Singhal niya, na nanlilisik ang mga mata na parang mga punyal kay Harvey. Go on. Hampasin mo siya sa harap ko. Gusto kong makita kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob na gawin ang anumang gusto mo dito. Wala pa akong narinig na ganoong kahilingan. Casual na sabi ni Harvey. Sure, since prominent figure ka dito, nakakabastos kung hindi ko ipapakita sa'yo kung ano ang kaya ko. Bahagyang ngumiti si Harvey, saka humakbang pasulong at binali ang binti ni Ronnie. Oh,
Muli na namang narinig ang mga hiyawan ng sakit. Inangat ni Harvey ang ulo at sinulyapan si Raylan. Hingal na hingal ang karamihan. Maya-maya pa ay natahimik silang lahat. Safe to say, walang nakakaalam kung paano haharapin ang sitwasyong dulot ni Harvey. Sapat na ang gulat kaya naglakas loob siyang ilapat ang daliri kay Ronnie. At ngayon, pagkatapos na dumating ang ama ni Ronnie, ang chairman ng Blazer Estate, talagang binali ni Harvey ang binti ni Ronnie sa harap niya. Saan niya nakuha ang lahat ng lakas ng loob na ito? Anong sakit na biro ito? Ito ay hindi lamang isang simpleng gawa ng pagmamataas. Hinahamon ni Harvey ang Blazer Estate. Hindi niya nirerespeto si Raylan sa harap ng lahat. Sa mata ng maraming tao doon, hinuhukay ni Harvey ang sarili niyang libingan. Gaano man kahanga-hanga ang isang binata sa kanyang 20s, ginagawa ang mga bagay na iyon sa harap ng isang kilalang tao ay walang pinagkaiba sa paghabol sa kamatayan. Sa kabila ng kung paano magtatapos ang lahat, ang mabangis na mga aksyon ni Harvey ay sapat na dahilan para sa takot sa puso ng lahat. Si Gisela, Henley, at ang iba pa ay napuno ng lubos na kawalang paniwala. Huminto ang mga lalaking nakapaligid kay Raylan sa kanilang mga landas, at malamig na tumingin kay Harvey. Natitiyak nila na ang mga nang-ahas na kumilos sa ganitong paraan sa ilalim ng gayong mga kalagayan ay maaaring ganap na baliw, o napakalakas. Sa kaso ni Harvey, hindi siya mukhang baliw. Safe to say, ang kanyang lakas ay lampas sa imahinasyon ng sinuman. Galit na galit si Raylan, at nanginginig ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, at pinandilatan ng mga mata si Harvey. Hindi ka ba talaga takot mamatay, bata? Alam mo ba ang ginagawa mo dito? May ideya ka ba sa mga kahihinatnan mo para dito? Mahihirapan ka kapag nagpatuloy ka. Hindi mapakali si Raylan na magtanong tungkol sa personal na alitan nina Harvey at Ronnie. Alam niya kung gaano ka-scumbag ang sarili niyang anak. Kung pipilitin niyang bumunot ng baril ang mga tauhan niya habang tinatapakan ni Harvey si Ronnie, masasaktan si Ronnie sa crossfire. Kung hindi yun ang kaso, si Harvey ay namatay na. Ganun ba? Ang gulo, sabi mo. Ngumiti ng mahina si Harvey. Anong klaseng gulo ang papasukin ko, iniisip ko. Sa halip na iyon, hindi mo ba gustong malaman ang uri ng kaguluhan na pinasok ng sarili mong anak? Lalong tumalim ang tingin ni Raylan nang akitin siya ni Harvey. Matagal niyang sinukat si Harvey, saka siya muling nagsalita. Sinaktan mo ang anak ko sa harap ng lahat, lumabag ka sa batas. Isa kang masamang impluwensya. Makukulong ka sa likod ng mga rehas para dito. Mapapatay ka. Natural, hindi siya makagamit ng dahas dahil na hostage ang kanyang anak. Sa halip, sinubukan niyang kausapin si Harvey na sumuko. Bago ka kumilos ng mataas at makapangyarihan, bakit hindi mo tanungin kung ano ang unang ginawa ng iyong anak? Nanatiling kalmado si Harvey. Hindi mo ba gustong makita kung gumawa siya ng mas malaking gulo kaysa sa akin? Agad na nagdilim ang mukha ni Raylan. Tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang mga bagay? Let me tell you something. Hindi ka makakatakas kahit narito ang Diyos. Ginagarantiya ko iyan. Ngumisi si Raylan at pinitik ang kanyang mga daliri. Kailangan kitang pumasok dito, Kapitan Santiago. Turuan mo siya ng leksyon tungkol sa batas. Ang mga tao ay tumabi, at 5 inspector na nakauniporme ang nagpakita mula sa likuran. Ang taong nangunguna sa mga inspector ay isang lalaking may parisukat na mukha na may hawak na pilak na cuffs. Ikaw ay ganap na lumalabag sa batas, at sinasalakay ang mga tao sa harap ng lahat dito. Bulalas niya sabay ngiti. Halika, ilayo mo siya. Patayin mo siya kapag lumaban siya. Nakangiti pa rin si Harvey. Ikaw ang pulis. Hindi mo ba muna titignan ang sitwasyon? Sa tingin mo, genius detective ka. Naging mukhang bagyo ang mukha ni Kapitan Santiago. Tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang mga bagay? Let me warn you, you're breaking the law if I say you are. Ang uniforme na ito ay batas. Ituloy mo ang pagyap-yap, at papatayin kita ngayon din. Medyo nagtaas ng boses si Kapitan Santiago, galit na galit ang ekspresyon niya habang inaabot ang kamay para tapikin ang mukha ni Harvey.
Hindi lamang niya matatakot ang mga kriminal sa pamamagitan ng paggawa nito, ngunit dapat din niyang ipakita ang kanyang awtoridad. Ring, ring, ring. Nagsimulang tumunog ang telepono ni Kapitan Santiago sa kanyang bulsa. Saglit niya itong sinulyapan, saka sinagot ang tawag. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang katwiran sa kanyang mukha. Pinupunasan ng malamig na pawis ang buong pagkatao niya. Mabilis siyang kumaway sa mga nasasakupan, senyales na huminto na sila. Tapos, yumuko siya kay Raylan. I'm sorry, Mr. Lee. Hindi na natin ito magagawa. Kabanata 4370. Sinulyapan ni Kapitan Santiago si Harvey ngayon, na may takot sa kanyang mga mata. Tumawag ang opisina ng direktor at sinabi lamang ang isang bagay, si Harvey ay mabuting kaibigan ni Soren. Kaibigan ng first in command. Si Kapitan Santiago ay hindi maglalakas loob na labanan ang isang taong tulad nito, kahit nataglay niya ang lahat ng lakas ng loob sa mundo. Napalitan ng nakakakilabot na ekspresyon ang mukha ni Raylan matapos marinig ang sinabi ni Kapitan Santiago. Anong sabi mo? Hindi mo kayang gawin ito. Ikaw ang tagapagpatupad ng batas. Anong ibig mong sabihin, hindi mo ito magagawa? Kung hindi mo pinabagsak ang isang kriminal na tulad niya, tayong mga mabubuting mamamayan ay hindi na mag-abala pang mag-ambag sa lungsod. Gayunpaman, umiling si Kapitan Santiago na humihingi ng paumanhin bago umalis kasama ang kanyang mga nasasakupan ng kasing bilis na maaari niya. Dahil doon ay nag-init si Raylan sa galit. Magsasalita pa sana si Raylan ay agad siyang pinutol ni Harvey. Sinong nagsabi sa'yong umalis ka? Sabi ni Harvey kay Kapitan Santiago. Nanlilisik ang mga mata ni Kapitan Santiago. Tapos, sinamaan niya ng tingin si Harvey. Anong gusto mo? Dapat aminin ng mga tao ang kanilang sariling mga pagkakamali. Handa kang ibagsak ako nang hindi man lang nag-abala na tingnan ang sitwasyon. At ngayon, aalis ka na lang nang hindi humihingi ng tawad. Naglakad si Harvey kay Kapitan Santiago bago bahagyang tinapik ang mukha ng huli. Nirerespeto mo ba ako noong una pa lang? Nirerespeto mo ba ang batas? Sampal, napasigaw si Kapitan Santiago sa sakit, at pinalipad. Isang maliwanag na pulang marka ng palad ang lumitaw sa kanyang mukha. Natahimik ang karamihan. Ligtas na sabihin na si Harvey ay lubos na marahas, walang awa, at nangingibabaw. Inspektor yan. How dare he? Napaatras si Kapitan Santiago, hindi siya maglalakas loob na magalit. Sir York, sampal. Itinaas ni Harvey ang likod ng palad niya pasulong. Sa tingin mo ba matatawag mo na lang ako ng ganyan? Marunong ka rin bang humingi ng tawad? Kailangan ba kitang turuan kung paano gawin iyon? Ang magkabilang gilid ng mukha ni Kapitan Santiago ay napuno ng matingkad na pulang bakas ng palad, at mukhang napaka-miserable. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, at gusto niyang ilabas si Harvey noon, pero wala lang siyang lakas ng loob na gawin iyon. I'm sorry, bulong niya at ibinaba ang ulo. Kung ikukumpara kay Soren, siya ay lubos na mababa. Ang kanyang kapalaran ay palaging nasa kamay ni Soren. Sa ganitong mga kalagayan, bakit siya makakalaban ni Harvey sa unang pagkakataon? Umalis ka na dito. Sinipa ni Harvey si Kapitan Santiago sa kanyang puwitan, na nadapa ang huli. Mabilis na nauntog ang lalaki paalis sa lugar habang tinatakpan ang kamay. Mabilis namang sumunod ang mga nasasakupan niya. Si Raylan at ang iba ay nataranta nang makita ito. Hindi nila inaasahan na maitaboy ni Harvey si Kapitan Santiago. Ang lalaking iyon ang pinakamatigas na inspector sa lungsod. Ang isang kilalang figure na tulad niya ay hindi kayang itaboy ng kahit sinong ordinaryong tao. Maging si Gisela ay nagtataka kung sino ang tumawag kay Kapitan Santiago. Gaano kalakas ang taong iyon? Mukhang minamaliit kita, anak. I didn't thought you actually have any authority. Akala ko isa ka lang walang alam na binata. Hamalakhak si Raylan, galit na galit. Sabihin mo sa akin kung sino ang sumusuporta sa iyo. Ngayon, hindi ako nagtatanong dahil natatakot ako. Huhukayin ko ang bawat isa sa kanila at durugan ko sila ng sabay-sabay. Hindi ko hahayaang makawala dito ang sinumang humipos sa anak ko.
Kung hindi ka haharapin ng batas, gagawin ko. Hinaway ni Raylan ang kamay niya. Ibaba mo siya, malamig niyang utos.